remains as si target ng kanilang paninira. Di po ninyo naalata, laging bukang bibig nila si Martin Romualdez. Talagang gusto nilang durugin si Martin. Published May 24, 2023. Sabi ni Edsel, House Speakership raw not yet over, says Lagman. Itong pagmumukag ito, dapat pinag-ingatan yan. In the House has not ended. Astute and experienced politician that she is, GMA will not take lying down her humiliating and insulting demotion. Dinemote kasi si GMA. O, tingnan na ninyo ang mga nasa likod ng mga ingay. Si Mike Defensor, long time Arroyo loyalist, now serving as the public battering ram, spreading unverified stories to create chaos. Yung abogado ni Saldico, si Roy nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. So ngayon, pag-usapan natin po yung hidden playbook kung bakit po si Martin Romualdez remains as si target ng kanilang paninira. Di po ninyo naalata, laging bukang bibig nila si Martin Romualdez. Talagang gusto nilang durugin si Martin. As former President and now Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, may mga naulinigan tayo mga kababayan na mga pailalim na galawan. Yung dating ambisyon na maging Speaker of the House. Di ba mga kababayan, yan yung dati talagang ambisyon ni GMA. Nasabi po ng iba, ang intensyon talaga maging Speaker para sa planong impeachment laban sa ating Pangulong Bongbong. Hindi nila tatantanan po yung ating Pangulong Bongbong. Tama yung sinabi ni dating LP President Edsel Lagman, yung congressman namin sa 1st District, nung nabubuhay pa siya. Yan report ito ng ABS-CBN, published May 24, 2023. Sabi ni Edsel, House Speakership raw not yet over, says Lagman. Itong pagmumukag ito, dapat pinag-ingatan yan. Yan mga pahuro handshake po. Plastic yan mga kababayan. Sabi yan ni Edsel Lagman, yung handshake ganyan-ganyan. Habang yung isang kamay naka-handshake, yung isang kamay may ipunyal sa likod. Sabi yan ni Edsel mga kababayan. Naalala ko yung sinabi ni Edsel Lagman about GMA. Kilalang kilala niya. Seasoned politician si Edsel. Opposition lawmaker Albay, 1st District Representative Edsel Lagman, insists the fight for the House Speakership is not over, as he pressed Speaker Martin Romualdez to reveal the details of the alleged coup plot against him by former President in Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Although it appears niya that GMA has accepted her fate, politics is not only a show of force, it is also a show of appearance. Sabi po ni Lagman noon, protagonist kiss and make up in public with daggers. May punyalan niya behind their back. Token gestures of amity actually hide enmity. The drama in the House has not ended. Astute and experienced politician that she is, GMA will not take lying down her humiliating and insulting demotion. Dinemote kasi si GMA. She may be biding her time to make counter-offensive, he added, in an apparent reference to Romualdez kissing the hand of Arroyo twice in sharing the stage with her in 2 events in an apparent bid to end detention in the chamber. Yan nga po, mga kababayan, ang mga pakitang tao. Sa tanda na po ni Edsel, patay na nga po, dating Congressman Edsel Lagman. Alam niya ang ugali ng mga politiko, mga seasoned politicians. Habang nakikipag-handshake, may hawak na dagger, punyal yung isa. Hindi ako nagsabi niya na. Dating congressman at namayapang Edsel Lagman na never na natalo as congressman ng 1st District. Yung pumalit sa kanya, yung anak niya, mga kababayan, si Chrissy Lagman, dating mayor ng Tabaco City. Isang dilawan. So, ang tanong ngayon mga kababayan, bakit si Martin Romualdez until today, nag-resign na siya po as Speaker of the House, still, he is being attacked with such ferocity mga kababayan. Kahit hindi na po siya yung Speaker, give up niya po yung pagiging Speaker. Purposely para bigyang laya yung masusing investigasyon sa pagsasangkot sa kanya dito nga po sa flood control scandal, yung issue sa insertions.
Pero bakit ganon? Napakatindi yung atake kay Martin Romualdez. Kaya nga lagi nating topic dito po para linawin yung mga issue. So bakit yung mga dubious pong mga affidavits, mga questionable witnesses, and the political theatrics are being directed towards him with almost religious obsession? Ganon katindi, mga kababayan. So yung kasagutan sa mga tanong na yan, mga kababayan, is actually lies. Any political playbook older than many realize. One being revived by former President and now incumbent Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Kasi po, sa totoo lang, yung fall po ni Martin Romualdez was not actually the final objective nila. Phase 1 pa lang po siya sa tingin natin. Ang mas na malaking plano, mga kababayan, yan ang totoo niyan. Sa tingin natin, ang real endgame po ay ganito. Mga theories lang po natin ito. Pero sabi nga natin, pag tayo po ay nagbigay ng mga analysis at theories, sa tanda na din natin bilang isang radio commentator, although local, dito sa amin noon. But yung ating experience po, as a journalist for 40 years, sa galawan ng mga politiko, nababasa na natin ang kanilang mga hangarin, ang kanilang mga galawan. Nababasa na po natin. Ang real endgame po nila, i-reinstall po si Gloria Macapagal Arroyo bilang Speaker of the House. And from that position, mga kababayan, mag-initiate or oversee the possible impeachment po. Pinofloat na po nila laban mismo sa ating Pangulong Bongbong. Alam na ninyo pag na-impeach yung ating magtagumpay ang impeachment laban sa ating Pangulong Bongbong, ang oo po yung best friend ni GMA, si Sara. Kaya nga po, walang tigil sila sa paninira kay Speaker Martin Romualdez kahit na wala na siya sa posisyon. Sa makikita ninyo, it sounds dramatic itong ating kwento. Pero pag inobserve nating mabuti, mga kababayan, ng mga kaganapan, the pieces are already in motion po. Nagsisimula na sila. Sa totoo lang po, yung alyansa ni the little girl, the plotter, at saka ni Piatos, mayroon po silang strategic partnership. Matagal na. Naalala ninyo, si Sara Duterte, ang tawag kay GMA, mentor niya. Mentor, inspiration, advisor. Yan ang tawag po ni Piatos kay the little girl. Itong dalawang ito, mga kababayan, as you know, has been inseparable or have been inseparable, mga kababayan, in key political moments. From 2022 campaign to 2023 House leadership crisis. Magkasangga po sila. Yan tawag ko nga sa kanila the plotters. Yung natanggal si GMA, na-demote po, biglang nagtantrum si Sara. Doon nagsimula, mga kababayan, yung lahat. Kasi nasupla yung kanilang masamang plano na patalsikin si naunahan ni Martin Romualdez. Nag-leak yung plano ng mga the plotters. So nagwala si Sara. Tinawag si Martin Romualdez na tambaluslo. Nag-resign si Sara bilang opisyal ng lakas CMD. Remember? Ganon. Affected masyado si Sara Duterte nang i-demote si GMA bilang senior deputy speaker. Kasi po, sa totoo lang, sa isip po ni Gloria Macapagal Arroyo, sa tingin natin, itong si Sara Duterte, perfect vessel niya na magagamit. Isang powerful brand, si Duterte. Isang loyal na kaalyado, at isang leader capable of mobilizing a nationwide outrage if the moment comes. Mini-maintain nila yung kanilang mga troll sa social media na masyadong agresibo, mga kababayan, pagdating sa mga pagpapakalat ng fake news at mga propaganda na punong-puno ng emosyon para gatungan ng galit ng mga tao laban, mga kababayan, sa ating Pangulo at kay Speaker Martin Romualdez. Inalalabas nila si Martin Romualdez, mga kababayan, ang nagdidikta na sa ating Pangulo at si Lisa Marcos. Kasi si Bongbong Marcos, kuting para sa kanila, weak leader. Ang totoong nagdidikta si Martin Romualdez at si Lisa Marcos. Di ba yung ganyan ang kanilang narrative? Ngayon, sa banda naman po, on the part of Piatos ni Sara, si the little girl, Gloria Macapagal Arroyo, tingin niya perfect architect ito.
Because of the, malawak na experience. Dati siyang, presidente, na naging presidente dahil sa pang-aagaw ng Panguluhan. Inagaw may experience na kay Erap Estrada. So sa tingin siguro ni Sara, itong si GMA, isa siyang tactician who knows how to topple a sitting president. At nangyari nga po, si Erap Estrada make over si GMA bilang presidente kasi vice president siya noon. Nagawa na niya eh. So, tingin nila pwede nilang ulitin mga kababayan. Kaya bantay kayo dito kay the little girl. Gumagalaw siya ng tahimik mga kababayan at nakikipagplastikan sa ating Pangulo. Pumunta yung ating Pangulo sa Pampanga. Nandun si GMA. Hindi nagpapalata na siya ay nandun sa kampo ng kaaway. At tingin siguro ni GMA, ito na anyang panahon. Nagpahinga muna ng medyo matagal-tagal. Ito anya hinug na. Huwag tayong pauuto sa kanila po. Pero alam naman yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. May isa niya. Well-experienced ang mga Marcoses, mga kababayan. Kahit pa kumampi sa kanila yung traidor na kapatid, backfire lahat kay Amy. Malamang ang mga Duterte, hindi din nila magtiwala. Kaya nga po, may lumilitaw ng balita ngayon na sabi si Amy Marcos, kung nag-ambisyon si Amy na makatandem si Sara, President, Vice President siya, malamang malabo. Ang pino-float ngayon po si Marcoleta bilang Vice President. Pag-usapan natin yon sa susunod na video natin. Si Marcoleta being floated na good material daw. Strong material for Vice President ni Sara. Iyak si Amy Marcos, mga kababayan. Yung mga Marcos loyalist po, tinira ni Amy Marcos yung sarili niya. Isinumpa na siya ng mga Marcos loyalist. Yung mga Duterte, duda sa kanya. Kasi inodas niya yung sarili niyang kapatid, sila pa. Kaya siguro nakita ng kampo ng Duterte, pino-float na ngayon si Marcoleta bilang katandem ni Sara. Hindi si Amy. Sa mga dilawan po, hindi man siya pwede. Wala na siyang masbay, mga kababayan. Kasi ang sumuport sa kanya sa lahat na panahon na pagtakbo niya sa politika, Marco loyalist, dinurog ni Amy Marcos yung kanyang political base. Suicide yung ginawa, political suicide. So going back sa ating topic, yung speakership kasi po is the most important piece on the board. Minsan nakakalimutan ng ating mga mamamayan kung gaano ka-importante yung posisyon na pagiging speaker. Under the Constitution kasi mga kababayan, ang impeachment complaint nagsisimula siya sa House. Kontrolado siya ng House of Representatives. Yung Speaker of the House controls the calendar in other business. Yung mga impeachment referrals, kung may impeachment complaints na i-file. Yung pace and direction ng investigation. Saka yung pressure points used to isolate or protect a sitting president. Sabi ko baga sa inyo mga kababayan, si Martin Romualdez, siya yung totoong knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong. Kaya pilit siyang sinisiraan para mawala yung proteksyon sa ating Pangulo. Sa sino mang nag-intensyon na ipa-impeach siya mga kababayan at ngayon pino-float na nila, may magpa-file down ng impeachment complaint laban sa ating Pangulo. So if you control the speakership, you control the political fate of the president. Kaya yun ang intensyon nila mga kababayan. Tahimik silang gumagalaw ngayon. Alam na alam ito ni Gloria Macapagal Arroyo. Remember, noong 2000 and 2001, she orchestrated the sequence that led to Erap Estrada's downfall po. From the vantage point of the House. Back then, mga kababayan, kontrolado niya ang maraming mga congressmen para masiguro ang progress ng impeachment complaint and erupted exactly as she needed. And the rest is history, mga kababayan. Umupo si GMA bilang presidente kasi vice-presidente siya noon. Gustong ulitin ngayon, mga kababayan, ang sitting vice president si Sara para ulitin ang history. Remember, nang umupo si GMA, kumandidato siya for president. Naging 9 years siya. Massive yung dayaan. Comes di Hilo Garci. Sabi nga po, kung walang nangyaring massive na cheating, ang dapat na nanalong presidente si FPJ, mga kababayan. Ganon ang playbook nila. Ganon kalalim ang kanilang laro. Pero alam natin ang kanilang galawan. At malamang sa malamang, alam ng ating Pangulong Bongbong siyempre. Now, another question. Bakit kailangang siraan si Martin Romualdez kahit na po
Wala na siya bilang Speaker of the House. Ang sagot pong malinaw, kasi si Martin Romualdez remains as the strongest defender ng ating Pangulong Bongbong Marcos. He commands loyalty. He holds political capital. He controls donor networks. He can organize counter moves. Matalino si Martin eh. And he can stop impeachment dead in its tracks. Mga kababayan, yung ang pinaka-importante. So thus, the campaign to destroy Martin is not spite, but it is a strategy, mga kababayan. So, yung mga attack sa kanya, laban sa kanya, mga kababayan, dapat madurog ang kanyang credibility. Kaya pilit nilang sinisiraan si Martin Romualdez. Matanggal si Martin as a defender. I-isolate siya from his allies. Prevent his political resurrection. At siguraduhin, mga kababayan, na hindi niya pwedeng i-block ang anumang impeachment attempt na ipafile, mga kababayan, sa Kongreso. Yan ang kanilang objective ngayon. Yan ang kanilang ginagawa ngayon, mga kababayan. Tinatrabaho ngayon. So, malinaw, mga kababayan. Removing Martin from the speakership, weakened President Bongbong Marcos. Destroying him entirely makes President Bongbong Marcos vulnerable. Vulnerable for removal, mga kababayan. Payag kayo sa ganyan na mga taktika nila, mga galawan, mga kababayan? Huwag tayong papayag po. Kaya sabi ko sa inyo, huwag tayong naniniwala sa mga paninira nila kay Martin Romualdez kasi yun mismo ang kanilang agenda. Gusto nila iupo asap si Sara Duterte. Sooner, not later po. Atat na po. Kaya nga po, hindi nila tinatago yung mga attempts, yung mga destabilization laban sa ating gobyerno. Harap-harapan po, lantaran, mga kababayan. So ito po yung constitutional goldmine. Kaya gusto nila asap na mangyari yung kanilang maitim na plano. Pag kasi si Sara, mga kababayan, naging presidente before June 30, 2026, pwede pa siya na tumakbo sa pagkapangulo. Parehas na, no? Pattern. Pwede pa siyang tumakbo bilang Pangulo. Full 6-year term sa 2028. Wow. Diba? Gold mine yan para sa kanila. So, ang ibig sabihin yan, Sara Duterte could rule the country until 2024 or could be hanggang 2040. I-maximize nila, mga kababayan, ang kanilang kapangyarihan. Papayag kayo sa ganon. So, yun po ang timeline that makes sense of all the chaos, mga kababayan, na nakikita natin ngayon. Kaya walang tigil sila sa panggugulo. At si the little girl na once ruled for nearly a decade, 9 years siya po na naging Pangulo. Through constitutional technicalities, alam na alam niya how to exploit that window better than anyone. Kasi nagawa na niya. May experience ika nga kung paano mangagaw ng poder at manggamit ng mga tao para ma-achieve yung kanilang maitim na plano. Ganyan ang mga ganid po sa poder, mga kababayan. So, malinaw na sa inyo ang kwento. Bakit ganon? Walang tigil sila sa panggugulo. Kaya ang ginagawa nila, they destabilize the House, destroy Romualdez, capture the speakership, build momentum for impeachment, create nationwide crisis, elevate Sara as the clean alternative kuno. Maniwala kayo sa ganyan po? Clean alternative si Pusit. Trigger succession. Then, siyempre, allow Sara to run again. Di ba? Mga kababayan, ayos na ayos ang playbook nila ng plano to grab power from the president. Ibinoto po ng napakarami by landslide. 31 million plus ang bumoto sa ating Pangulo. 32 million kay Sara Duterte. Ang 31 million dyan, mga Marcos supporters. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. Ngayon, tingnan natin yung mga players na gumagalaw according to the script. O, tingnan na ninyo ang mga nasa likod ng mga ingay. Si Mike Defensor, long time Arroyo loyalist, now serving as the public battering ram, spreading unverified stories to create chaos. Yung abogado ni Saldico, si Roy Rondain, dati abogado pala to,
ni Arroyo. Arroyo family lawyer, now lawyer ni Saldico, the central whistleblower in the destabilization matrix. Si Sara Duterte, nakikita po ninyo, yung mga laro niya is just calculating mga kababayan. At inayaan niya yung mga proxies na gumawa ng dirty works. So this is not random. This is coordination. So ngayon, bakit nila kailangang makapture yung speakership? Kasi yung impeachment, tulad ng sinabi natin, doon nagsisimula. So pag nakuha mga kababayan ni Gloria ang speakership, dalawang bagay ang mangyayari instantly. One, the House majority realigns overnight as always does. Pangalawa, impeachment becomes a live possibility, whether through allies filing a complaint or through people's clamor engineered via public unrest. Gloria won't need to be loud. She never is. She simply needs to let committees investigate, allow the ombudsman to evaluate, let public opinion fester, push the House toward a constitutional confrontation. From there, the process takes on a life of its own. And Sara Duterte becomes the biggest beneficiary. Ganon po ang script nila, mga kababayan, na dapat nating malaman. Dapat ninyong malaman. So, ang sunod na tanong mga kababayan, is it workable? Ang sagot, yes. Is it happening? The signs are there. Malinaw po. The signs began in 2023 when Gloria attended to return to the speakership through a House leadership coup. She was black, but the ambition never died. Today's environment, chaotic, noisy, confused, and fragmented, is ideal for a tacticians like her. This is where Gloria thrives. In the gray zones of power, when everyone is looking somewhere else. Tahimik pong gumagalaw si Gloria, pailalim. Sabi ko sa inyo, tama yung sinabi po ni Elsie Lagman nung nabubuhay pa. Habang nakikihandshake niya, yan si Gloria, ang isang kamay niya may hawak na punyal, panaksak. Huwag magtitiwala kay the little girl, mga kababayan, tuso yan. Dating Pangulo, naging Pangulo dahil po sa panggatong sa EDSA People Power. Natanggal, mga kababayan, na-impeach si Era Pistrada. Di ba po? At siya umupo for 9 years. Yun ang gusto nilang ulitin. Huwag kami the little girl. So ito yung final questions natin mga kababayan. Ang tanong, is the Marcos presidency in the crosshairs? The attacks on Romualdez are not isolated mga kababayan, sa totoo lang. They are not personal, they are not accidental, they are preparatory. They are the softening up phase before the real hit. And the real hit is not Romualdez, it is President Bongbong Marcos. Nagets na ninyo, ang ultimate target. Lagi kong paulit-ulit ko na itong sinabi sa inyo eh. Kaya gusto nilang durugin si Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez is the knight in shining armor. Loyal defender ng ating Pangulo. Kaya pilit siyang sinisiraan kahit hindi na siya speaker. Gusto siyang i-isolate mga kababayan ng mga kalaban. Pero alam naman ito ng ating Pangulo. Kaya pilit po na kinakaladkad ang pangalan ni Martin dito sa insertions. Kahit po wala man siyang pirma, hindi man siya member ng BICAM. Pero ganon ang intensyon nila. Kalad ka rin talaga si Martin Romualdez para maging vulnerable yung ating Pangulo. Huwag tayong maniniwala sa script nila. Sa pag na-capture mga kababayan ni Gloria, yung speakership, the next chapter writes itself. Una, House investigation. Public scandal, a fractured coalition, a vice president ready to lead, a president cornered, and a political transition executed through constitutional order. Not through chaos, but through Arroyo's signature, a quiet, legalistic, devastating power play. Ganon ang direksyon po ng kanilang galawan. Tama pa ang ating mga nakikita based sa mga na-observe natin na galawan sa paligid ng mga sakim, ng mga hudas. Ito yung endgame nila. What we are witnessing is not a flood control scandal. It is the opening salvo of a succession war. And that war, the first casualty must be the president's strongest defender, si Martin. The next target is the president himself.
And the next potential speaker, the veteran tactician, who has done this before, is Gloria Macapagal Arroyo. Ano tiningin ninyo ng ating mga analysis, mga kababayan? Based sa mga kaganapan na nakikita natin, kapanipaniwala yung ating kwento? O ano tingin ninyo po? Post your comments, mga kababayan. At makinig kayo sa mga analysis na walang karga, kundi truthful analysis ng mga kaganapan na makikita naman po ninyo as they are unfolding. And based sa mga previous experiences, ganon yung nangyari. Gusto nilang ulitin. Payag kayo na maulit po, mga kababayan? Ayan ang ating tanong. Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.